Tignan mo dito yung kurba ng mountain. Dito, kung ibasin mo sa stone map, tignan mo yung shape na tinuturo ko. Diba? Nasa top siya. Yes, hello mga boss. So, nata sa tabing ilog ngayon. So, mayroon tayong counting i-demo sa inyo sa araw na to. At ito ring video na to ang mabibigay linaw para sa inyo. Paano basahin ang isang gamit yung diskarte natin. So, madali lang to intindihin mga boss kahit di ka nagagamit ng kompas. Sa matukoy mo lang kung saan talaga ang tunay o saktong direksyon yan ito. So, ito lang. Ito yung i-demo natin sa araw na to. Saan siya mahanap ang ganitong klaseng marka. So, masabi nating legit ha. Legit marker siya dahil makintab. Meron nga pinong linya dito. Pino lang siya. Pero base to that, yun lang. Makintab. So, paano to hanapin at saan siya makikita itong ganitong klaseng marka? So, bakit ko dinedirekta? Bakit saan siya madali siya mahanap at saan banda siya matutukoy ang ganito? Kasi stone map to. Para sa akin stone map to, direkta mga boss. Pag sinasabi nating direkta stone map, pwede natin direkta compare doon sa tunay na area. Kung anong posisyon nito, ganun din nakaharap ang plastada. Pwede itong mountain na rolling mountain at top mountain to. Na ganito yung forma. Ganito siya. So ito na boss, di na natin patatagalin to para makunan niyo ng idea sa area din ninyo paano siya ihambing o ihalin tulad. Kalimutan i-subscribe itong channel natin para sigurado makita mo pa yung lahat ng mga videos na mga gawa natin gamit yung pagbasa dito, kagaya nito. Sinasabi kong stone map ay talagang makintab at tag-iisang malaking dot dito. At mahalin tulad natin sa tunay na direksyon, lugar. At kung sa iba nito walang alam sa pagti-treasure hunting, ay talagang masasabi na itong inukita nito is nature na. Nature na siya mga boss. Pero ang nature, disclaimer lang, ang nature pwede siyang gawing dagdag material sa mga sundalong Hapon dati o sa mga Korean engineering para yung mga trabaho nila ay mabawasan. Di ba? So ito na. Rolling at plain at ganito yung plastada niya. Compare to actual area, ito lang siya. So distansya tayo na konti. Atras tayo. Saan nakaharap mga boss? Ito lang oh. Original site reveal. Kita niyo yan? Yan. Yan plastada ng lupa na yan. Ito. Yan. Yan makikita ninyo. Kahit na di mo nagamitan ng kompas, alam na't alam mo dahil kung saan ka nakaharap, dito mo rin siya makikita. Yan. Klarong-klaro yung plastada ng mountain mga boss. Klarong-klaro. Kung titignan mo, kita mo yung tulis ng kamay ko, yung tuturo. Kita mo yung mountain na yan. Kung ibase mo sa kahoy, ibig sabihin pag nakalagpas yung kahoy, parang ano siya, ibig sabihin mabundok o mas naka-elevate sa parte na yan, di ba? So kita mo yung dulo ng kahoy papunta dito is medyo siya pababa, mas pababa dito na parte kaysa dito, di ba? Yan, tignan mo dyan oh. Tignan mo dito yung kurba ng mountain dito, kung ibasin mo sa stone map, tignan mo yung shape na tinuturo ko, di ba? Nasa top siya. Yan, top. Ayan oh, di ba? Tugmang-tugma at klarong-klaro, di ba mga boss?
Simple lang din mahanap kahit di mo siya pauna gamitan ng compass. Una lang, dahil nakita mo to na ganito yung posisyon niya, forma, at mayroong precious dot dyan, ibig sabihin prospect na doon banda sa area na yon ang prospect na pinagbauna na deposito. Okay, guide kasi ito mapa kasi. Pag makita mo to, direkta, alam mo na kung saan siya titignan. Hindi pwedeng sa likod mga boss, dahil ito siya, kung baga, kung pintor ka, gumuguhit ka sa papel, alangag sa likod mo ang iguguhit mo. Alangan sa likod, hindi pwede, di ba? Kailangan kung sa harap ka, ayun ang kinokopya mong area sa ginuguhit mo. So para mabilis lang, that is prospect deposito. Ang landmark niya dito, yung tinuturo kong tuktok dito na parte, at mahanap mo sa actual area ang malalim na bahagi ng lupa. Doon, tuktok sa mountain, at sa baba niyan ng kaunti, mayroong malalim na parte ng lupa. So yun na ang mahanap mong guide. Itong malaking prospect na to ay pwedeng ito yung deposito, or kaya dito sa gilid ang deposito nilagyan. Dalawa lang ang prospect doon. Kasi pag nabasa mo na to, pagpunta mo rin doon, kailangan basahin mo rin ng paulit, kagaya ng binabase ko dito. Gamit na din yung human face. Ganon siya ang diskarte sa basa ko para matukoy mo kung saan yung sintro. Ang paliwanag, pwedeng ito yung prospect na deposito or ito. Ganon lang. Pag punta mo doon sa tunay na actual site dito, kung malaman mo naman sa mga dineploy nilang mga marka sa paligid, kasi important, di pwedeng, posible namang walang mga bato doon, malalaman mo naman kung saan yung tunay na prospect, dahil kung dito sa paligid nito, babasahin mo doon sa tunay na site doon, kung ang human face o animal face dito nakatingin lahat, at saka kung dito may mga batong nilagay dito sa paligid na to, sa parting malalim na lupa, pwedeng kung mga human face na nakatingin dito lahat, ibig sabihin dito yung prospect na deposito. Pero kung baliktad, lahat ng mga human face o animal face dito nakatuon lahat sa baba, ibig sabihin dito ang prospect. Marker lang to dito. Isa lang siyang object na nagtuturo din o guide o landmark para sa tunay na prospect na deposito. At saka to compass, masusolve mo na yung puzzle, angle, at saka pattern. Yan siya mga boss. At saka legit na tutugma yan lahat. So kung nagustuhan nyo ang video na ginawa natin sa araw na to, i-share mo na at i-save at i-subscribe ang channel natin sa mga wala pa.